Dalawang lalaking magkapitbahay ang nagtagaan habang nagiinuman sa Rodriguez, Rizal. Nagsimula raw ang gulo dahil sa away sa videoke. Pero may malalim pa palang dahilan. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Balik kulungan ang 60 anyos na lalaking ito matapos makipagtagaan umano sa kanyang 67 anyos na kapitbahay sa Barangay San Rafael, Rodriguez, Rizal. Ayon sa pulisya, matagal nang may alitan ng dalawa na tila umigting pa nang magtalo sila tungkol sa videoke habang nag-iinuman. May videoke sa kabila at may videoke rin dito sa kabila. Ayon sa kanya, doon sa side ng suspect, kinainggitan siya dahil nakabili rin sila ng videoke. So, ito yung kanilang pinag-ugatan ng away. Isang kapitbahay daw nila ang nakiusap sa biktima na pahinain ang lakas ng tugtog sa videoke na agad naman daw nitong sinunod. Pero ang sospek, di raw tumigil. Ngayon, ito yung nag-ingay. Nilakasan niya pa talaga. Kaya nga sinaway po siya ng isang kapitbahay. Siguro doon nag-init yung ulo niya. Narinig ko na lang, nagsisigawan na may papa, tumba na yung biktima, may dugo-dugo na, may mga saksak na. Suspect natin ay may tatlong dalang panaga. Mayroon pa sa baywang, mayroon pa siya nakasukbit at inundayan nga niya ng ilang beses yung biktima. At ayon din sa ating suspect ay ilang beses din naman siyang tinaga at nailagan lang niya. Ang biktima nagtamo ng mga sugat sa ilang parte ng katawan. Tatay ko, bali kailangan na po siyang tubuan kasi nadali daw po yung kanyang baga. Bali tinamaan kasi siya dito sa tagiliran, tapos sa ganito at saka sa baba. Kaya po critical po yung kondisyon niya ngayon. Na-recover naman sa crime scene ang ilang patalim na pagmamay-ari ng parehong biktima at sospek. Naaresto ang sospek na si alias Jules. Depensa niya, hindi siya ang unang nanakit kundi ang biktima. Siya po yung sumugod sa bahay ko. Masaka marami po nakakita, siya ang unang sumaksak sa akin, nakadipinsa lang po ako. Sa kanya po yung tatlo. Na? Yung samurai at saka yung stainless kanya po yun yung inano niya sa akin . Sa record ng pulisya, dati nang nakulong ang suspect ng 25 taon dahil sa mga kasong murder at frustrated murder. Naharap naman sa ngayon ng suspect sa reklamong frustrated homicide. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nagliyab ang isang SUV sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Cecil, ano nangyari? Rafi, nag-overheat daw ang SUV at nakaamoy ng nasusunog na fuse ang driver bago nagliyab ang sasakyan. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang kalsadang yan dahil sa nagliliyab na SUV sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Ayon sa isang residente, nag-overheat ang sasakyan. Nang ito'y huminto, doon na daw umapaw ang langis at nasunog ang SUV. Ligtas ang may-ari ng sasakyan. Batay sa salaysay niya sa Bureau of Fire Protection, bigla na lang nangamoy na nasusunog na fuse ang SUV. Nasa 100,000 piso ang halaga ng pinsala. Arestado ang isang yaya na 27 anyos matapos ireklamo ng pangmomolestya umano sa kanyang batang binabantayan sa Cebu City. Kwento ng ama ng bata, nagsumbong ang anak na may ginawang kahalayan sa kanya ang yaya. Mariin namang itinanggi ng sospek ang akusasyon. Mahal daw niya ang kanyang alaga. Kwento niya, may pagkakataong nadadapuan niya ang pribadong parte ng bata pag pinapaliguan. Nakaharap siya sa reklamong statutory rape. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po sa mga nanananghalian, pinagtataga at pinugutan ng isang lalaki matapos mahuling nagnanakaw umano sa taniman ng isang magsasaka sa Malitbog, Bukidnon. Duguan at wala ng ulo ang lalaki nang datnan ng mga otoridad sa barangay Mindagat. Batay sa investigasyon, tumakas ang lalaki matapos mahuling nagnanakaw umano. Hinabol siya ng magsasaka at nang maabutan, doon na siya pinagtataga at pinugutan. Ang ulo ng lalaki itinapon sa damuhan. Paliwanag ng sumukong magsasaka,
Nagawa niya ang krimen dahil sa sobrang galit. Ilang beses na raw kasi siyang pinagnakawan ng lalaking napatay niya. Pinakawalan din kalaunan ng pulisya ang magsasaka matapos umatras sa pagsasampa ng kaso ang kaanak ng lalaking nasawi. Kaugnay sa nahuli kam na pananakit na isang nanay sa kanyang 8 taong gulang na anak sa Rizal at pamamaril na isang tatay sa nakaaway na kalaro ng kanyang anak sa Navotas, kausapin natin si DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga din po sa... Ano po ba yung pamantayan ng DSWD pagdating sa pagdidisiplina sa mga bata at kailan may tuturing na isa na itong uri ng child abuse? Well, Rafi, of course, yung sa DSWD, yung pagdidisiplina kasi ay paggamit ng mga respectful and non-violent na mga methods para maturuan yung mga bata to behave accordingly. Meron tayong pagtitiyak na merong safe environment. Dapat na i-explain sa mga bata yung consequences ng kanilang mga actions. Dapat inirespeto din natin yung mga bata dahil may mga karapatan din po sila. Kapag po ginagamitan na natin ng abuse, pananakit, of course, meron na tayong batas na umiiral hinggil nga po sa pagpuprotekta sa mga bata. That's Republic Act 7610 na kung saan binibigyan nga natin doon ng proteksyon yung mga bata na nakakaranas ng pang-aabuso. At hindi na po ito physical abuse, hindi ho ba may verbal abuse ding tinatawag? Tama ka dyan, Rafi. Hindi lamang po yung physical abuse, but yung ding mga pananalitan na nakakasakit, nakakadegrade doon sa dignidad ng isang individual, lalong-lalo na po ng bata. Kung sakaling may masaksihan pong insidente ng pananakit sa bata, ano ba dapat maging tugon o approach sa naturang sitwasyon? Dapat bang i-upload ito sa social media o i-report agad sa mga otoridad? Dapat po ipagpaalam agad sa mga otoridad. Sa bawat barangay, Rafi, meron tayong Barangay Council for the Protection of Children. Dapat po ni-engage natin agad po sila at hindi po natin iwasan natin na sana ma-post sa social media, maging viral because ito ay isang impormasyon na sensitibo at pag binalikan yan ng bata kapag siya ay lumaki na magiging dahilan pa para hindi siya maka-fully recover from this experience. So again, i-report po natin sa mga kinakaukulan, lalong-lalo na po sa Barangay Council for the Protection of Children. Anong intervention naman po ang gagawin ng DSWD sa mga insidente ng ganito, ng child abuse, both dun sa mga magulang, sa akusado, at dun sa biktima? Well, sa kaso na ito, Rafi, sapagkat sinabi na ng Philippine National Police that they will be turned overing the child to the DSWD, sa atin po, dadalhin natin sa ating center. Of course, this is in close coordination with the local Social Welfare Development Office. Dadalhin po natin sa ating center for protective custody and i-assess din natin kung meron bang nearest kin na maaring mag-alaga doon sa bata. Because laging sinasabi ng DSWD, it is for the best interest of the child na mag-grow, mag-develop siya sa piling ng kanyang pamilya. So kung hindi po may bigay ng immediate family, yung pong nurturing environment, titignan po natin yung nearest kin. Kung wala naman po, doon po sa ating pong mga residential care centers. Well, patuloy pa kami magpa-follow up sa kasong ito. Pagdating naman po sa sinasabing away bata, isang kaso kasi yung nasaksihan natin kanina kung saan nakialam yung magulang at nabaril yung isa sa mga kalaro ng kanyang nakaaway ng kanyang anak. Paano po ba dapat mamagitan yung mga magulang at yung angkop na pagdidisiplina? Yes, Rafi, meron tayong tinatawag na pag-build ng positive behavior ng isang bata. In fact, itinuturo natin ito sa mga magulang through our parent effectiveness sessions. Nakikipag-ugnayan tayo sa mga lokal na pamahalaan, particularly the local social welfare officers para makakandak nga ng mga PES. Dito, tinuturuan po natin yung mga magulang papaano po igagalang, iintindihin yung pong behavior ng kanila pang mga anak para mag-guide din po nila yung kanilang mga anak para sa pakikipag-deal sa kanila pong mga kalaro at turuan din po ng tamang behavior. Kasama po ba sa positive parenting yung dapat kapag may ganitong insidente, yung magulang ang kumprontahin nung kapwa magulang at hindi yung mismong kalaro? Of course, kasama kasi doon sa parenting effectiveness session yung pong pagka-guide nga ng mga magulang, mga caregivers doon sa kanilang mga anak para alam din nila paano makideal nga sa kanilang pong mga kalaro at mga kaibigan. Well, of course, talagang yung basis talaga dito kung ano yung kanilang
natutunan, hindi nung sila pinapalaki pa lamang. Samantalin ko na rin po ang pagkakataon na papalapit na itong midterm election. Paano po matitiyak na hindi magagamit yung mga proyekto ng DSWD sa kampanya po ng ilang politiko? Well, Rafi, of course, may mga existing guidelines ang DSWD for the various programs and services that it is implementing. So sa pamamagitan po ng pagsunod natin sa ating pong mga panuntunan, makakatiyak tayo that our programs and services will be safeguarded from any forms of political interferences, lalong-lalo na sa panahon po na ito. Tinitiyak ng DSWD na sumasailalim sa matinding verifikasyon, assessment ng ating mga social workers, yung pong mga clients o beneficiaries na lumalapit po sa ating pong ahensya. Tinitiyak din po natin, ito naman ay batay din sa ating guidelines, na lahat ng mga requirements ay naisusumite. And gagayon din po, tinitiyak na ang mga DSWD personnel lamang po ang nag-i-implement o namamahagi ng tulong dun sa ating pong mga clients. So again, nasa mga patakaran po natin, nasa mga pulisiya po natin yung mga proseso na dapat pong sundin sa implementasyon ng mga programa. At kahit siguro tumulong yung politiko sa pag-contact sa DSWD at pagtulong sa kanilang pagproseso ng papeles, dapat sa DSWD sila magpasalamat at hindi dun sa politiko. Yes, Rafi. In fact, that's one of the information that we are sharing to our clients and beneficiaries. Na ito pong tulong na ibinabahagi ng ating pong departamento ay galing po sa national government at ito po ay kanilang pong karapatan, pribilehiyo, benepisyo mula po sa ating pong pamahalaan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat. Si DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao. May inihaing motion sa Office of the Ombudsman para patawan ang preventive suspension si House Speaker Martin Romualdez at 3 iba pang mambabatas kaugnay sa 2025 national budget. Batay sa motion ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at iba pang personalidad, makapangyarihan ang 4 na mambabatas para sirain o pakialaman daw ang mga ebidensya kaugnay sa isinampa nilang sa kanilang reklamong graft. Nahaharap sa reklamong yan sina Romualdez, House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, House Committee on Appropriations Acting Chairperson Stella Kimbo at dati nitong chairperson na si Congressman Zaldico dahil sa pagsingit umano nila ng mahigit 200 bilyong piso sa budget sa pamamagitan ng mga iniwang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan sila ng pahayag. Ipinasilip ang mahigit 100 obra ng ilang prominenteng Filipino artist na ipasusubasta sa isang art gallery sa Makati City. Kabilang dyan ang mga gawa ni na Anita Magsaysayho, Juan Luna, Ang Kyukok, Vicente Manansala at iba pa. Ang halaga ng mga obra ay nasa 100,000 pesos hanggang 18 million pesos. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang auction preview sa mga obra. Sa Sabado, February 22, ang aktual na auction sa pangunguna ng Asian Cultural Council at Leon Gallery. Ayon sa isang ACC board member, ang malilikom sa auction ay gagamitin para makatulong sa pag-aaral ng iba pang Pinoy artist.